Nangapoy ang isang tindahan ng LPG sa Cagayan de Oro City. Ayon sa may-ari ng gusali, nawala ng kuryente bago ang sunog. 3 tauhan ng tindahan ng sugatan. Inaalam ng BFP kung iligal na nagre-refill ng LPG canisters ang tindahan. Patuloy na kinokontak ng mga otoridad ang may-ari ng tindahan. Inamin ni Cassandra Leong na siya ang nag-ayos ng application ng Lucky South 99 Pogo sa Securities and Exchange Commission at accreditation ito sa PAGCOR. Pero wala raw siyang kinalaman sa negosyo ng pamilya ng boyfriend niyang si Wesley Guo, kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo. May report si Rafi Tima. Suspension that Kinonsensya ng isang mambabata si Cassandra Leong para magsalita. these are all the torture victims na nakuha sa cellphone doon sa Porac at sa Banban. Ito naman yung mga namatay. They are 66 foreigners, almost all Chinese. Nakita mo na ba sila? Hindi pa? Hindi po. Okay. The reason why I showed you all these pictures is for you to realize the gravity of what you are into right now. Kalaunan, inamin ni Ong na siya ang nag-ayos ng application ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Securities and Exchange Commission. Gayon din ang accreditation ng Lucky South sa PAGCOR. Ninong daw niya si Mr. Warren Wu na hinihinalang Presidente and Finance Officer ng Lucky South 99. Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niyo? building, real estate lang po. Di I'm not Pogo. related to any Pogo po. Wala rin daw siyang kinalaman sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac at sa mga negosyo ng mga Guo. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Therefore, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Pumayag si Ong na pumirma ng waiver para mabusisi ang kanyang bank accounts. Ang kasamang nahuli sa Indonesia ni Cassandra na si Sheila Go, nauna na rin sinabi na wala siyang kinalaman sa negosyo ng mga Go. Pero ayon kay Senator Win Gatchalian, may share sa 10 negosyo ng pamilya Go si Sheila at corporate secretary sa siyam na kumpanya. Over the span of 9 to 10 years, 90 plus times, 93 times siya pumirma sa iba't ibang dokumento. So ibig sabihin, sa documents alone, sentro siya sa aktibidad ng Go family. Sa susunod na pagdinig ng Senado, gusto rin nilang maimbita si Ong na nasa kustodiya ngayon ng Kamara at si Atty. Elmer Galicia na nagsabing nakaharap niya si Alice nito ng August 14 nang initaro niya ang counter affidavit nito. Gusto namang panagutin ng DOJ ang mga abogado ni Alice Go dahil sa pagsasabing nasa bansa pa ang pinatawsik na mayor pero nakaalis na pala. Pero gate ni Atty. Stephen David, hindi siya nagsinungaling. Sinabi lang daw niya kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang kliyente. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang na balita. Patay ang isang babae matapos pagbabarilin sa emergency room ng isang ospital sa Dasmariñas City sa Cavite. Pinagbabaril ang babae habang tulog sa hospital bed. Sugatan din sa pamamaril ang nanay ng biktima na nagbabantay sa kanya habang binaril din ng suspect ang isang security guard. Sugatan ng isa pang babae na tinamaan ng bala na tumalbog sa semento. Tumakas ang suspect sakay ng nakaabang na motorsiklo. Ayon sa Dasmariñas Police, matinding galit ang tinitingnang motibo sa pamamaril. Nagbibigay raw kasi ng impormasyon ng biktima sa mga pulis tungkol sa mga iligal na aktibidad sa kanilang lugar. Nahuli na raw ng mga pulis ang isa sa 2 kasabwat ng gunman. Mga sikretong lagusan at mga kwarto sa basement, ilan lang yan sa nadiskubre ng mga pulis sa paghalughog sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Gumamit na ng mga dagdag na equipment ang mga otoridad para matrace kung nandoon ba si Pastor Apollo Kibuloy. May report si June Veneracion. Ito po, ito yung cathedral. Pagbukas mo sa rito, this is now the secret door. At dito ka ngayon papasok. Ang lagusang tinutukoy ni DILG Secretary Benhur Abalos. Tumbok daw ang kwarto ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. May magagarang silid at basement. May mga kwarto ring hindi pa tapos. Kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao. It's a violation, ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuupo doon, no, na pwedeng pagtaguan.
Binuksan din ng pulisya ang tila bakal na nakatakip sa sahig ng cathedral. Pero imbis na entrance ng bunker, bumungad sa kanila ang masangsang na amoy. Based dun sa nadidetect ng device, ng heartbeat, masasabi na merong underground facility. The issuance of the TPO was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Kibuloy po dito. May iba pang equipment na pinasok ang PNP sa KOJC compound. Ang aparatong kadalasang ginagamit sa search and rescue operations at kayang makadetect ng vital signs, galaw at boses ng tao. Inalmahan ng KOJC members ang malaking asul na kahong hindi raw idinaan sa security x-ray, pati ang metal detector. Kung tao ang hinahanap mo, bakit metal detector? Pagka gold na ang hinahanap dito. Dumating na rin ang long-range acoustic device na naglalabas ng malakas na tunog na dinig kahit nasa malayong lugar. Karaniwang ginagamit ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, may pinapasok ding aakalaing pagkain pero concrete cutter pala nang idaan sa scanner. The ground commander doesn't want to reveal. This is part of the operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in the serving the warrant of arrest. Dumating na rin sa Davao City ang karagdagang pulis na tutulong sa civil disturbance management. Hiniling naman ng KOJC sa Davao Engineers Office na ipatigil na ang drilling ng PNP sa compound. Pinalawig naman ng Court of Appeals ang freeze order para sa mga bank account, sasakyan at ari-arian ni Kibuloy at iba pang akusado. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 ang patay matapos tumaob ang 2 bangka galing Boracay sa karagatang bahagi ng Caluya Island sa Antique. Madaling araw noong Lunes nang maglayag ang mga bangkang may 20 sakay. Matapos ang 3 oras, lumubog ang mga ito dahil sa malalaking alon. 10 ang nakaligtas at napadpad sa San Jose, Romblon. 3 sakay bangkay ang narecover sa Looc, Romblon. Patuloy ang paghahanap sa 7 pang nawawala. Sa kabila ng paghingi ng tawad, nanindigan ng traffic enforcer na dapat pa ring makulong ang driver ng SUV na humarurot kahit nasa hood ang pumipigil na enforcer. Sa pagharap niya sa MMDA, sinabi ng SUV driver na nagpanik siya. May bumubulabog daw sa sasakyan niya noon kasunod ng umano'y pagbangga sa kanya ng isang motorcycle taxi. Iginit naman ng motorcycle taxi rider na siya ang 2 beses na binangga ng SUV. Naghain ng reklamo sa LTO ang MMDA laban sa SUV driver. Pinasususpinde o pinakakansela na rin ang kanyang lisensya. Iloilo City, isinailalim sa state of calamity dahil sa dengue outbreak. Pagkakaroon ng rashes o butlig, kasama na sa health declaration ng electronic travel forms sa mga pasahero papasok at palabas ng bansa bilang paghihigpit kontra Mpox. Kampo ni dating Congressman Arnie Teves, itinanggi ang anunsyo ng DOJ na ibinasura raw ng Timor-Leste ang apela nila kontra extradition request ng gobyerno ng Pilipinas. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gumewang-gewang ang eroplanong yan habang papalapag sa runway ng Fukuoka Airport sa Japan. Pahirapan ang landing dahil sa lakas ng hangin bunsod ng Typhoon Shanshan. Hanggang sa hindi na lang tumuloy sa paglapag ang eroplano. 3 ang nasawi sa pananalasa ng bagyo sa Southwest Japan. Milyon-milyon ang pinalikas. Nagsalita si Kailin Alcantara tungkol sa hiwalayan nila ni Mavi Legaspi. I will treasure that moment po kasi syempre it makes me who I am today or it made me who I am today with all that happened.
Sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi ng Shining Inheritance star na sa bawat relasyon, mapa-professional, friendly o romantic man, sinusubukan niyang may matutunan. Good experience man o bad. Grateful din daw siya sa lahat ng naging experience. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.